Isa ka pa, Junjun, kala mo ang galing-galing mo dyan. Kala mo matagal ka na member ng PB team. At ito namang si Melvin may paiyak-iyak pa, kala mo naman magaling umarte. At ikaw naman, Chris, na kabago-bago mo kumakaasta ka dyan, kala mo kung sino ka na. Kaya naku, Paul, wag mo na kaming lolokohin ulit dahil hindi na uubra yan. Good morning po sa inyong lahat and welcome po ulit sa JRTV. And para po sa ating mga taga-subaybay at sa mga masugid po natin taga-panood, ay sinabi ko po noong last video na meron po kaming plano na bumalik sa PB House. Ngayon, nandito po ako ngayon sa hotel at lalabas po ako. Maghahanap po ako ng isang magandang lugar kung saan pwede po ako makapagkwento sa inyo at pasabi ko po kung ano ang mga plano namin, kami ni Toots at ng PB team sa mga susunod na linggo or buwan. So mula po dun sa napakalaki at napakaganda modernong room na pinag-i-stayan ko na sponsored by my company na kung saan po ako nagtatrabaho, lumipat po ako dito sa isang mas maliit na room. Ayan, kung makikita nyo po, medyo makalat. Ito po yung mga gamit ko. Ito po yung mga souvenir pa na binili ko sa Vietnam kasi diretso nga po tayo galing Vietnam. And yung mga, yan, laptop ko. Dito lang po, single bed lang po ito, good for one person. Tapos medyo namili po ako ng ilang pasalubong dyan. Yung CR niya, naku, napakaliit po, no? Napakaliit po niya. Ito po mga gamit ko. Yan. And kasi po, syempre, dahil hindi na po sponsored ng company ito ngayon, dahil tapos na po yung event, nag-extend lang po ako, nag-leave po ako para makapag-enjoy ng kaunti dito sa Australia, makapaglibot-libot, makwentuhan nga po rin kayo, madala kayo sa iba't ibang lugar. Na-appreciate ko po yung mga comment ninyo na nagsasabing kapag nagpapakita po kami ng mga lugar na napupuntahan namin ay parang nakarating na rin po kayo. So ganun po ang aim ko na gawin din para may kasama naman po ako kahit mag-isa po ako dito. And ako po yung nagbabayad dito. Personally, paid ko na po ito on my own account. So hindi po masyadong kasing mahal noong accommodation na pinag-i-stayan ko 2 days ago or yesterday pala. Tara po! Hanap po muna tayo na mapagbe-breakfastan. Alas 12:30 ng tanghali na po ngayon dito sa Melbourne, which means 9:30 na po ng umaga sa Pilipinas. Pero hindi pa po ako nag-aagahan kasi medyo tinanghali ako nagising. Ito po yung pinag-i-stayan ko, Best Western, Spencer Street. Paglabas ay kalye na agad. Wow, maaraw pala today. Ang ganda ng weather. Oh my God, perfect weather po today. Ganda talaga ng ganda po ng Australia talaga. At medyo malamig siya. So, baka OA ang aking pagsuot ng jacket, no? Pero hindi, may mga iba naman naka-jacket eh. So baka naman hindi. Tingin ko sakto lang naman tong panlamig na to. Baka mamaya lumamig eh. May iba rin naman na naka-jacket, so hindi lang ako mag-isa. Wala pa rin ako nahanap na breakfast place. Yun lang yung pinagkaiba nitong Australia sa Vietnam kung saan lang kakagaling natin, no? Na paglabas mo ng bahay mo doon, napakarami ng sumasalubong na iba't ibang klase ng pagkain. Pero dito sa Australia, alam nyo naman, malaki tong bansang ito, no? Tapos walang masyadong street food. Walang masyadong readily available na food. Imbes pupunta ka talaga sa mga restaurants like this. Mga ganyan, no? Siguro, kain na lang ako ng burger muna this morning. Ito po ang ating breakfast for today. Chicken lang, 3 piraso. At fries na sobrang dami. Sobrang daming french fries, grabe. Sobrang dami. Pumaubos ko ba yan? Yan, kain na po tayo. Kailangan ko mag-ingat against mga seagull na nakatingin. Anytime ma-atake po yan. Kakainin yung fries natin. Kaya po nang nangyari dun sa ibang mga kumakain sa Sydney Opera House. Kung maalala nyo, last 2 months ago nung napunta po ko ng Sydney, napakaraming seagull na kinakain yung mga pagkain ng mga turista. Itong kainan po na to ay nasa tabi lang ng Southern Cross Station. Siya po yung train station kung saan ako bumaba nung napunta ko dito sa Australia. And also the same station na sasakyan po natin pabalik ng airport papunta ng Melbourne Tullamarine Airport. Yun na po yung biyaheng Pilipinas. Busog na busog tayo dito kahit walang rice.
Sarap naman, sobrang alat. Pati yung chicken, ang daming salt. Okay, tapos na po tayo mag-breakfast. And ang gagawin ko ngayon, aabangan ko po yung tinatawag nila na City Circle Tram. So yun po yung tram or para maliit na train dito sa kalsada na iikot tayo sa buong free tram zone o yung area kung saan mostly nandun yung mga building or mga historical buildings, mga infrastructure within the central business district of Melbourne. Usually kakaiba yung itsura niya mas maliit siya at saka mas old, mas historic looking, pero libre lang din yun, and sa pamamagitan nun makakahanap tayo ng lugar kung saan ako sa inyo pwede magkwento. Meron ako naisip na park kung saan tayo pwede magpunta pero let's see kung kailan siya dadating. Usually 10 to 12 minutes daw yung daan niya pero so far ngayon wala pa. Ito na po yung City Circle na sasakyan natin dapat. Oops. Ito na yung City Circle. Oh my gosh. So thank you. Pinagbuksan tayo. You can begin a journey into some of Melbourne's most beautiful laneways and shopping arcades, including the Royal and just an easy stroll. the next stop is Spencer Street to Melbourne Tullamarine Airport and Melbourne Avalon Airport, depart from Southern Cross Station. Ayan, so nandito na nga po tayo sa Melbourne Museum or sa tapat ng Melbourne Museum kung saan tayo mag-shoot ng ating kwentuhan for today. Ang dami nag-hangout dito, mga nagpipiknik lang, diba? Total, maaraw ngayon. Ako naman ay magpipiknik mag-isa, wala naman akong kasama, diba? Kaya tayo na lang po ang maging magka-date, magkakwentuhan ngayon. Okay, so I think alam pa na kung saan tayo magpipiknik. Dito sa tapat. Bawal naman dyan sa circle, bawal naman dyan. So dito tayo sa mga lawn or sa mga grass lawn dito. Matutuwa si Sir Paul dito. Ang daming mga halaman na kakaiba. O ano to? Hanap ako ng space. Marami naman, pili lang ako. Yun po yung office kung saan ako nag-work. Yan po yung headquarters ng kumpanya pinagtatrabahuhan ko. Kitang-kita po dito mula sa Melbourne Museum. Ayan, okay na ba? Ayan, okay na. Huy, may dumadang aeroplano. Ayan, sinusubukan ko pong humanap ng magandang spot. I think ito na yung pinakamagandang spot at nabiyayaan tayo ng magandang sikat ng araw ngayon kaya hindi po ako nahirapan makahanap ng magandang spot. Teka lang, hinahabol ako ng araw. Ang pangat naman pag nasa lilim, madilim yung dating ko sa camera. Gusto pa nga tayo ng isa sa may araw na konti. Ayan! Ayan, napakaganda nga po ng sikat ng araw ngayon dito sa Melbourne, Australia. Particularly, nandito ako sa tapat ng Melbourne Museum kung saan merong isang garden na puno ng mga tao na namamasyal lang, nagre-rest lang. Yung iba nag-aaral, nakikita ko, nag-hangout, nag-chill lang. Dahil sinasamantala po nila ang sikat ng araw. Alam nyo, ang sikat ng araw ay isang malaking biyaya para sa kanila dahil napakalamig talaga dito sa Melbourne. Kahit na approaching summer na po. Ang summer po nila dito ay December, no? Hindi po katulad sa atin sa Pilipinas, ang idea natin kapag December ay, malamig or minsan pa nga may snow sa isip natin sa mga napapanood natin. Pero kabaliktaran po yun sa Australia, lalo na nga po dito sa Melbourne, kung saan summer dapat tuwing Disyembre. It's currently 3:09 PM. Kita nyo naman ang sikat ng araw, nasa tuktok literal.
na nasa taas na taas pa siya, parang tanghali lang sa Pilipinas. And ganun talaga ang sikat ng araw dito sa Australia kapag mga ganitong panahon ng taon. Tuwing Nobyembre and Disyembre, ayan na po yung papasok na talaga ang summer season. Ang summer po nila, tama po kayo, ay Disyembre. Kabaliktaran po ng idea ng summer natin sa Pilipinas, na nasa bandang Marso po, no? Sila po nasa bandang Disyembre, at opposite po yun ng summer naman or winter naman kasalukuyan ngayon sa Amerika. Lumulubog po ang araw dito ng gabi na 8:05 to 8:10 PM. So sa mga ganong oras po, kahit maliwanag pa, medyo nakakaramdam na ako ng antok kasi para nakakapanibago nga po. At ang gusto ko po sanang pag-usapan natin ngayong araw na ito ay ang recap tungkol sa mga nagdaang travel or activities ng Pugong Biyahero Team or ng PB Team na maswerte akong nasalihan, o ang paparating na mga activities na isasagawa ng PB Team. At syempre gusto ko rin po nakasama ulit ako doon. Yun pong pagpunta namin sa Davao ni Toots or ni Jason ni Sir Jason po, mga 1 month ago, noong sumama kami kina Sir Pauls na mag-mission, at isa na nga po sa activities doon ay yung sa Kapatagan, kung saan grabe po yung pinagdaanan naming kalsada, no, para makarating doon sa tuktok ng bundok at makapagbigay si Sir Paul, ang grupo ng PB Team, ng tulong sa mga katutubo doon. Yun po ay maswerte kami na nasamahan, at bagamat napakahirap po nung experience na yun, no, kakaiba, katangi-tangi po at paminsan-minsan lamang, ako po ay lubusan nagpapasalamat dahil naisama po ako at nabigyan ng chance na ma-experience yun. At kahit nga po gusto pa naming magtagal doon sa Davao at lalong-lalo na sa PB House para makasama ang PB Team o makasama sa mga mission, ay kinailangan nga po namin ding umuwi agad dahil meron naman kaming mga trabaho. Kami ni Jason ay meron pong mga commitment sa work, sa office na kinakailangan po naming pasukan, kaya po kami ay kinailangan na munang umalis pansamantala. And syempre, doon namin nakilala sina Melvin. Si Melvin po ay dati namang wala sa PB House nung nagpunta kami before. Nung second time nandun na siya. And of course, si Jun na pinrank pala tayo, no? Si Jun na hindi ko akalain na magagawa tayong i-prank, no? Pare-parehas po tayong na-prank, mga kababayan. Hindi lamang po kayo ang hindi nakakaalam na prank lamang pala yung eksena nila ni Krishna at saka ni Jun syempre sa PB House na nag-awayan, nagkaroon ng alitan. Tinatry kami i-convince ni Sir Paul, ni Pugong, na talagang umalis na si Jun, kaya medyo nalungkot kami sa pangyayaring yun yung pinag-uusapan namin recently, pero it turned out in the end, prank lang pala. Kaya nako Paul, wag mo na kaming lolokohin ulit dahil hindi na uubra yan. Isa ka pa, Jun, kala mo ang galing-galing mo dyan. Ang hindi mo lang alam na namin ni Toots. May hinala na kami kasi nireview namin yung CCTV video, yung footage, at saka yung mga usapan yun ni Sir Paul. Parang feeling namin, talagang may something fishy dito. Parang merong hindi totoo sa kanilang mga sa mga nangyayari. Parang merong inconsistencies, parang merong hindi tugma, kaya parang tingin namin talagang prank lang yun. At lalo na nga po dun sa sinabi ni Jun na, at ikaw naman Chris, na kabago-bago mo kumakaasta ka dyan, kala mo kung sino ka na. Kala mo matagal ka ng member ng PB Team. Yun po ang bagay na talagang hindi ko pinaniwalaan dahil wala po sa hinagap ko na kayang sabihin ni Jun na lalabas po sa bibig niya yung ganong klase ng pananalita. Sa pagkakakilala ko po sa kanya, napakagalang, at na-meet po namin yung mga magulang niya, yung parents niya, na napakabait, na tinanggap kami ng pusang loob, ng bukas palad sa kanilang bahay. Kaya parang imposible, imposible, hindi po magagawa ni Jun talaga yun. At ito namang si Melvin, may paiyak-iyak pa, kala mo naman magaling umarte. Nagbibiro lang po ako. Si Melvin po ay wala pa po siyang vlog nung mag-meet po kami. Talagang ini-encourage namin siya na mag-vlog. At kita nyo naman po, 6,500 na ang followers niya. Talagang mabibigyan kayo ni Melvin ng magagandang updates sa PB House. Napakagalang din po niyang batang yan. Napaka soft-spoken. Masipag po sila. Hindi ko pa na-meet personally si Krishna, pero si Melvin at si Jun sigurado po ako na masipag po yan. At I'm sure makakasundo nila si Krishna. Teka lang, parang lumilihis po tayo sa usapan, parang napunta na po tayo dun sa usapan ni Krishna at ni Jun at pati na ni Melvin at ni Sir Paul, yung prank nila. Pero balik po tayo sa usapang activities ng PB Team.
At nung pagbalik nga po namin galing Davao, hindi ba po ako ay nagpunta ng Taiwan ng napakabilis lang, kung saan dinala ko naman po yung iba kong mga kaibigan na hindi po sila parte ng PB team, no, pero mga kaibigan ko na rin po yun na matatagal na nagbablog kami, na napunta nga po kami sa Taiwan at ako yung naging parang tour guide din nila doon para ma-experience po nila yung Pride March na inattendan po namin. Ilang araw lang po ako doon, siguro mga 4 na araw lang po, at bumalik na ulit sa Pilipinas. Makalipas lamang din naman ng 1 linggo, ako naman ay lumipad nga ng Vietnam. Kasama naman ang PB team na. Ito po ay ang first time ko na lumipad kasama ang PB team abroad, at meron tayong kasamang sponsor na si Tita Minda nga po. Hello Tita Minda, namimiss na po namin kayo at maraming salamat po sa inyong generosity. Ako po ay naging masaya na maging tour guide ulit. Kung hindi niyo po na itatanong, ako po kasi ay nag-work sa Vietnam sa loob ng 1 buwan noon pong 2023, noong kakatapos lamang po ng pandemic. Minake sure ko po na makakapag-spend ako ng time mag-work doon sa Vietnam, sa abroad, kahit po 1 month lamang. Kaya familiar po sa akin yung Hanoi. Sa Hanoi po, nagawa ko silang ilibot sa city, parang city tour po nung Hanoi. Napunta rin po kami sa Halong Bay, which is yun nga po yung pinaka sikat na lugar na destination ng mga tao nagbabakasyon sa Hanoi. Panoorin nyo po yung video, nandito po sa profile ko yung mga video na ginawa natin sa Hanoi kasama ang ating sponsor, and of course sina Sir Paul, si Madam Yula, si Toots, at saka po si Toting, yung kaibigan po ni Sir Paul. And pag uwi ng PB team, unfortunately sinalubong nga din po sila ng bagyo, ng napakalakas na bagyong Uwan na kamakailan lamang ay dumaan sa Pilipinas, pero thankfully hindi po siya nagdulot ng ganoon kalaking pinsala katulad po ng bagyong Tino na nangyari po 2 weeks ago. Ayun, kabi-kabila po yung mga bagyong nagaganap sa atin, and thankfully, alam mo, hindi po thankfully pangit pa rin talaga, hindi pa rin maganda kahit merong isang casualty o merong isang nawala ng bahay. Hindi po maganda yon, but ang sinasabi ko lamang po, hindi po siya katulad nung mga nakaraan talaga na sobrang libo-libo po yung namatay or something. Sa tingin ko po, naging useful yung preparasyon or paghahanda po ng mga tao dahil sa lakas nga po or sa kasanayan na po natin na maghanda against sa mga klase ng natural disasters na ito. Hindi man po nagpunta ang PB team mismo doon sa mga lugar na nasalanta po ng nakaraang 2 bagyo, katulad po ng ginawa namin sa Cebu noon after the earthquake, ay sa pagkakaalam ko nagbigay naman po si Sir Paul ng halaga sa ibang vloggers na nandoon sa area para sila naman ang magbigay ng tulong while on the ground. Kung sakali man na may mangyari ulit na ganitong mga sakuna, wag naman po sana. Pero ako at I'm sure si Toots din ay ready talaga na anytime mag-fly para tumulong. Alam niyo po, ang charity ay isang bagay na hindi namin kinakatamaran o kinakapaguran. Lagi po kaming go dyan basta pagdating po sa pagtulong sa ating mga kapwa. And now, after ng Vietnam, nandito nga po ako sa Australia. 1 linggo po ako dito, at dito po ay magtatrabaho ako. Halong trabaho at gala po ako dito. Meron po akong 3 days para mag-work. Yun nga po yung mga meeting na inattendan ko, kagaya po nung nakaraang video na pinost ko. Mga seminar, mga sessions, meeting with people, networking, para ma-meet ko rin yung boss ko in person. Ang boss ko po kasi ay Australiana. Kaya po, minsan lang kami magkita, madalas virtual or online lamang po kami nagkakausap, pero ngayon nagkaroon po kami ng chance na makapag-usap. Meron po akong mga katrabaho na ang tagal-tagal ko na, parang mahigit 5 taon ko nang kausap sa screen, sa TV lamang or sa monitor lamang or sa laptop lamang, pero ngayon po nakita ko na in person, and I'm happy to be invited as one of the delegates who went here in Melbourne to attend that event. Pero ano na nga ba ang next sa PB team? Kagaya nga po ng dati ko na nasabi, hindi pa po ako official member ng Pugong Biyahero team, at ganoon din naman si Toots. Although sinasamahan po namin lahat ng activities na meron sila hanggat kaya talaga ng time namin, and ang trato naman nila sa amin ay parang miyembro na rin kami ng kanilang pamilya. So it's no difference. That's why sa mga susunod or sa mga upcoming activities, sisiguraduhin po namin na nandun din kami. Una na po dyan, magbabalik ba kami ni Toots sa PB House? At ang sagot po ay opo, magbabalik po kami ni Toots sa PB House ngayong end of November or early December. Hindi ko pa lang po alam kung ano eksaktong petsa dahil hindi ko pa po nabubuk ang ticket na yon. Kadalasan po ako ang nagbubuk sa aming dalawa ni Toots, no? Ako po yung may hawak ng tickets namin. Ako po ang nagbubook, ako po ang nagdedesisyon kung anong oras at anong araw kami aalis. At si Toots ay sasakay na lamang sa eroplano, mag-i-impake na lang siya at sasakay, at diretso na kami sa PB House.
Most of the time ay sinusundo po kami ni Peter Paul, napaka-accommodating niya po para i-consider na sunduan pa kami. Pero okay lang naman kahit malayo po yung PB House sa Davao Airport, pwede rin naman po kaming mag-commute papunta doon kung hindi available si Peter Paul. Peter Paul, hello! Yung pagbabalik po namin sa PB House, hindi pa po ito yung ribbon cutting. Yan po yung pangalawang activity na nasa isip ko na gagawin ng PB team. Originally, parang August po siya pinlanong gawin pero hindi nga po natuloy. Kaya po ngayon, ang dinig ko kay Sir Paul, hindi po ito konfirmado, baka daw po gawin or try isingit ng November. Kaya pa ba ng November? Ngayon po ay mid-November na. Kung hindi man ay baka po itry ng December. Pero alam nyo naman po, December ay busy season din sa lahat. Hindi lang sa PB House or sa PB team members, kundi sa kani-kanilang mga pamilya. Kahit hindi ko po sure kung matutuloy ang ribbon cutting natin sa December. Kayo po, tingin nyo. Kung gusto nyo po, tanungin po natin si Sir Paul sa comment section niya. Or pilitin po natin siya na i-ribbon cutting na. Sa pagkakaalam ko po ay halos gawang-gawa na yung PB House. Yung loob definitely tapos na po yun, no? Pero yung labas, nung huling punta namin, nilatag pa lang yung mga grass, yung mga damo. I'm sure malago na yun ngayon. Tapos may mga inaayos yata doon sa gilid pa. So hindi ko po alam kung natapos na yun. At saka yun pong sa may bandang Pahingan, sa may Mangga. Gusto pa nga nilang gawing resort, why not, di ba po? Ang kaisa-isang resort doon sa kalye na yun na magkaka-swimming pool, but hindi ko po alam kung plano pang ituloy. Baka po hindi na yata. Sabi ni Junjun parang hindi na po yata itutuloy yung swimming pool doon. Okay, so kailan na talaga ang ribbon cutting? So kung hindi po November at kung malabo na po sa December, baka next year na po, no? Pero huwag po kayo mag-alala dahil kahit man po hindi matuloy ang ribbon cutting, pinaplano po namin na magkaroon ng Christmas party kung saan i-invite po namin kayo na manood sa aming mga live. Hindi ko lamang po alam kung kaninong account manggagaling yung live pero iniisip po namin na bigyan kayo ng isang magandang programa kagaya po ng kakantahan namin kayo or kung meron kayong mga request na kanta or kung meron kaming mga kanta na gustong ipahatid sa inyo sa pamamagitan ng, alam niyo yun, kapag maliit na party or siguro videoke or karaoke party, kami po ay makapagbigay ng saya sa inyo kahit sa ganung pamamaraan lamang. Alam niyo naman po, ang PB team talagang magagaling kumanta, di ba? Lalong-lalo na si Madam Yula, si Sir Paul, si Ralph, si Toots, ako na rin, di ba? Ewan ko kung kumakanta si Edito, sina PB team Pandaya, sina Junjun, yan sina Stong, no? Pero alam ko lang, ang sure lang ako, si Peter Paul ayaw po niyang kumanta. Sabi po niya gusto niya na lang sumayaw pero wag lang kumanta. Pilitin po natin si Peter Paul, magsama-sama po tayo para mapilit siya na kumanta sa Christmas party ng PB Team. Kung saan man po gaganapin ang Christmas party ng PB Team ay hindi pa po napagdedesisyonan kung sa Maynila or sa Davao. Yun po kasing nakababatang kapatid ni Sir Paul ay kakasal po ngayong paparating na December, no? So kung ako po ay may imbitahan, pupunta rin po ako doon at I'm sure baka may ibang PB Team din po na pupunta doon. So posible na baka magdoble yun kung nandito na rin sila. Posibleng baka sa linggong yun magkaroon na rin ng Christmas party. Yan po yung ating aabangan at i-update ko po kayo once meron na pong any progress sa development or pagpaplano ng mga activities na yan. Sa linggo naman po ng Pasko at ng bagong taon, nakatitiyak ako na meron kaming kani-kaniyang activities, kani-kaniyang mga lakad, kani-kaniyang mga plano sa aming mga pamilya at kaibigan. Kaya i-share lamang din po namin sa inyo kung ano man po or kung saan man po kami mapunta sa linggong iyon. At ang ibig ko pong sabihin ay hindi po kami mawawala kahit Pasko pa man dahil naririyan pa rin po kami para magbigay ng update sa inyo kung ano man po ang aming ginagawa ng linggong iyon mula Pasko hanggang bagong taon. Malay nyo po mag-travel po ulit ako, malay nyo magpunta ako kung saan, baka po travel vlog yung aking i-upload. Hindi po natin alam, di ko pa po alam, pero aalamin ko po sa mga susunod na linggo. Nagpa-vlog po ako, bigla lang akong nilapitan ng isang ano na to. Hindi pa po ako tapos mag-vlog. Hello, hi. Isa sa mga upcoming activities pa po na pinagpaplanuhan ng PB Team ay ang pagpunta namin sa Occidental Mindoro kung saan kami nga po ni Sir Paul at saka si Toots at saka ako ay lumaki. Doon kami nag-aral at nandun pa yung mga bahay namin at saka yung syempre may mga pamilya pa po kami at relatives na nandoon. Si Sir Paul po madalas po yung umuwi sa province pero ako po ay paminsan-minsan na lamang nakakauwi dahil ang aking pong trabaho nga ay nandito sa Maynila or nandoon sa Maynila.
Nasa Australia kasi ako ngayon eh. Kaya po nagiging busy ako at mahirap po sa akin na maglaan po ng mahabang panahon para makauwi po. Pero sa March, this coming March 2026, meron po kaming reunion ng mga classmates ko. Graduate po kami ng high school ni Paul at Toots noong 2002. So by next year, that will be 24 years since when we graduated from high school doon sa aming school, which is the Look National School of Fisheries. Marami pong pauwi sa buwan ng March 2026 at kasama na doon ang PB team. Si Madam Yula nakarating na po doon sa amin, pero si Peter Paul at si PB Ralph, hindi pa po yan nakakarating doon sa amin sa Mindoro. At nung sinabi ko nga po sa kanila na invited sila na umattend doon sa aming bahay mismo, na-excite po sila at looking forward na rin po sila sa mga parating na linggo para mapagplanuhan pa po namin kung anong gagawin namin doon, ano yung mga activities, at syempre kasama po namin kayo sa journey na yon. Usod ulit ako, ikot na naman kasi nawawala yung araw. Ayun, pero bago pa po mag-March or bago pa man mag-December, I'm sure napakarami pa pong activities na gagawin ng PB team para madala kayo sa journey at mabigyan ng source of entertainment sa pamamagitan ng panonood ng mga videos. At nagpapasalamat po ako sa inyo dahil napakarami po sa inyo na nagbibigay ng mensahe sa pamamagitan ng mga comments at pag-share ng ating videos. Marami po sa inyo ang natutuwa sa pagdala ko sa inyo personally dito sa JRTV, sa mga travels natin at sa pagbibigay ng update sa inyo kung ano man ang mga nangyayaring ganap sa Pugong Biyahero Team. Hay nako, sana magkatotoo nga po yan lahat ng plano natin na yan, no? Dahil pati nga po ako excited na rin. And syempre, when it comes to planning, isa po ako sa mga gustong maging involved dyan. Lalong-lalo na involved po yung travel namin sa Mindoro sa March. Kaya excited na rin po ako. Wala po dito sa Melbourne Museum ay gusto ko lamang pong batiin ang mga hindi ko pa nababati mula doon sa aking dating post. Kaya hello po kay Ma'am Juvie Saison, watching from Amman, Jordan with love. Hello po ma'am. Amping Kanunay, Sir JR, from Miss Maricris Balmelero. Miss Teresita Mamansag, shout out from Western Bikutan, Taguig City. Hello po sa inyo ma'am. Miss Nelly Namoro, wow, sana all pa-travel na lang, last time lang. Nag-travel ka ulit. Ang ganda po ng work nyo, Sir JR. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Nelly. Miss Rosalinda Castillo, hello, Sir JR. Enjoy your holidays. Miss ka na namin sa mga pagpapatawa mo sa amin. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Rosalinda. Hello kay Sir Anthony Tabahar. Enjoy, Sir JR. Shout out from Amman, Jordan. Hello po sa inyo at sa lahat ng PB team. Pa-shout out Miss Marjorie Latap, watching from Riyadh. God bless you more, sir. God bless you din po ma'am at sa inyo rin po ma'am Cherry Bliss. Ingat din po kayo ma'am Cherry. Ingat daw Sir JR, sabi niya. Heart. Sir JR, sana po ay makasama kayo ni Sir Paul sa mga misyon. Ingat po palagi. Opo, yan din po ang wish namin at kapag meron pong pagkakataon ay talaga pong pipilitin namin na makasama sa mga misyon. Ma'am Maylin Seclon, hello Sir JR, shout out from Dasmariñas, Cavite. Ma'am Luisa Berbon, hello po. Miss Libra 23, hello po. Keep safe din po sa inyo. Ma'am Zian Jen 14 TV 37, shout out po Sir JR. Sana po ay keep on vlogging and sana umabot kayo sa 50,000 to 100,000 subscribers kayo ni Sir Tuts. Opo, yan din po ang hiling namin. Sana nga po balang araw. Ma'am Zian Jan. Ma'am Annie Penit, hello from Guimaras. Hi po, God bless din po sa inyo ma'am. At pati na rin kay Ma'am Snooki Peralta. Hello Sir JR, lagi po namin kayong pinapanood. Ang mga video nyo nakakatawa kayong panoorin, lalo na yung mga facial expression mo. Thank you po ma'am sa inyong palaging panonood sa amin. Natural na facial expression po yun, natural. Joke lang po. Sana ay makarating kayo sa New York, experience the Apple State naman. Yun nga po, naku, balang araw po sana makarating po kami dyan sa New York, no? Sa USA. Ma'am Yukian Mariano Limoy, good morning Sir JR, ingat po, God bless you din po as always. Aldevi Lonoy 2853, namimiss ko na yung vlog mo kasama ang PB team. Nakakatuwa kayo lalo na pagkasama ka sa PB team watching from South Korea. Annyeonghaseyo ma'am Aldevi.
Miss Sherry Lee Belen, good morning, God bless po sa inyo, ingat po kayo lagi, ganun din po sa inyo. Ma'am Lorna Chandumal 2170, always take care, nice job you have there Sir JR. Maraming salamat po Ma'am Lorna. Miss Michelle Dison, nasa Taiwan din po pala si Ma'am, no? Hello po sa inyo Ma'am Michelle. Ola din po sa inyo. ABC, wala pong pangalan eh. Ma'am Chona, pag wala ka sa PB House may kulang, kaso may work ka, sideline mo lang ang pagiging vlogger. I find you very intelligent. Maraming salamat po Ma'am Chona. Miss Zenaida Pardillo, funny mo Sir JR, amping kanunay, amping din po sa inyo Ma'am Zenaida. Taga saan po kayo Ma'am Zenaida Pardillo? It's me Gray from Bicol, Camarines Sur, Iriga City. Uy, napapanood po tayo sa Iriga City. Sana makarating din po kami dyan balang araw. Ma'am Margarita 8366, enjoy. OFW po ako watching from Bahrain. Maraming salamat po at napapanood nyo po kami kahit napakalayo po natin sa isa't isa, no? Ma'am Joy Bonifacio, shout out po, ingat po lagi. Sana magkasama-sama kayo lagi ng PB team, nakakatanggal ng stress. Thank you po ma'am. Ma'am Shane Sanchez, ingat po palagi. At ganun din po kay Ma'am Richelle Funchina, shout out po from Rizal. Mag-ingat po kayo ni Sir Jason palagi. Opo, lagi po kaming magkasama yan si Jason at tuwing meron po siya mga activities. Opo, maraming salamat din po sa inyo Ma'am Richelle Funchina, shout out po from San Mateo Rizal. Ingat kayo palagi ni Sir Jason. Yes po, thank you very much po ma'am. Ma'am Alice Estrella, good morning, shout out from Hong Kong. Wow! Ma'am Edith, shout out po. Abangers po ako lagi sa upload ng mga PB team. Thank you po sa inyo Ma'am Alice at Ma'am Edith. Miss Melody Tindugan, Sir JR, shout out po from Montalban, Rizal. Wow, ang layo po ng mga iba't iba talaga yung pinanggagalingan ng videos natin, no? Hello po sa inyo Ma'am Melody, ingat po kayo palagi. Ganon din po kay Ma'am Marlina, pa-shout out from Los Baños, Laguna. Ma'am Carmen Dizon, God bless din po. Ma'am Giadi, hello po Sir JR, ingat ka palagi from here sa Calamba City. Shout out from Lisa Villanueva. Lisa Villanueva po pala siya. Miss Jenny Francisco, wow, ang ganda po ng mga videos nyo, lalo na po yung sa Taiwan. Ang ganda pong umakyat dyan Sir JR. Yes po, thank you ma'am sa panonood po. Ma'am Lynn, stay safe. Ma'am Lynn Mart, wala pong apelyido pero meron po siyang Canadian flag. So I assume taga Canada po si Ma'am Lynn 000 Mart. Miss Merla Balaga, hello po. Thank you po sa inyong panonood. Sir JR, hope to see you soon sa PB House with Toots. Shout out from Quezon City. Keep safe and always po kayong buong PB team. Yes po. Ganon din po sa inyo ma'am at kina Ma'am Lea Layog, ingat din po kayo. Miss Marlene Sondon, maraming salamat po. God bless din po sa inyo. Miss Sharon Kakal, God bless. Shout out din po sa inyo from Hong Kong. Miss Judy from Romblon, viewers po natin siya. Masaya akong napapanood kayo palagi. Enjoy your vacation. Ma'am Lorena Ferrer from Hong Kong, always take care din po sa inyo ma'am. Miss Crazy Love, always watching your next video from here in Dubai. Hello po Ma'am Crazy Love 6238. Ma'am Vilma Chai Zawan, or good morning po from Taiwan. Yun ang ibig sabihin ng Zawan. Pa-shoutout din from Taichung, Taiwan, si Ma'am Jenny Z90. At ganun din po si Ma'am Jennifer Hu Shaozang Hao Pangyao Shaosen. Sabi niya po, marunong talaga mag-Chinese tong si Ma'am Jennifer. Miss Mary Aljundilla, ni hao sir, ni hao ma, ni hao. Dolor Cruz, hello po sa inyo ma'am. Kamusta na po kayo? Ingat po lagi kayo. Ako po ay taga-Tondo. Miss Angie Indison from PB Team, shout out po from Santa Rosa, Laguna. Sana maging member na din kayo ng PB Team. Sana nga po malapit na. Hello po, watching from Saudi Arabia. Galing kay Ma'am Mary Mohsin. Galing kay Ma'am Mary Mohsin. Hello po, watching from Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong panonood. Miss Miriam De La Rosa na lagi pong nanonood sa atin, no? Shoutout po, minsan na-miss ka na namin sa PB House, kayo ni Sir Jason. Sir Blake General, hello po sa inyo. Chow San, sabi ni Ma'am Metot. Ma'am Amalia RB0322. Hi Kuya JR, paki-shoutout naman ako si Mayang. Ay, hi, hello po Ma'am Mayang. Mayang pala po ang inyong nickname. Hi Ma'am Amalia Mayang or Mayang. Good morning Sir JR. Ingat and God bless you. Ingat lagi mula kay Remy Jaime Kusipag or Remy Jamie Kusipag 2163. Hi and good morning mates from here in Australia. Hello din po Ma'am Dolores Bukog, Ma'am Lucita Dolorito at kay Ma'am Jenny. Sir, saan ka na naman po gagala? Kailan ka po uwi ng Pinas? Hello po from Ma'am Aster from Katanuan, Quezon. Shout out please. Hello po, avid fan daw po si Ma'am Aster ng PB Team. Thank you po sa inyong palaging pagsubaybay. Ganon din po kay Ma'am Abs Abe. What is your job JR? Why does it seem that you're always traveling? Hayaan nyo po, gagawa po ako ng separate video tungkol po sa aking trabaho para ma-explain ko po sa inyo kung bakit lagi po tayo nagta-travel.
At syempre kay Ma'am Minna Blackhinger na atin nga pong sponsor, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at hanggang dito na lamang po ang episode natin for today dito sa Australia. Mula po dito sa JRTV, nagpapasalamat po ako sa inyong palaging pagsubaybay and magkita-kita po tayo sa next natin na video.